Isang magandang araw sa ating lahat. Muli ay gagawa tayo ng reaction video mula po ito kay John Reps. Ang title po nito, PCG nagpadala ng bagong barko sa Escoda. China at Germany nagkaharap sa South China Sea. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ni John Reps, nasa description po ang link na kanyang video para po makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. At huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas po tayo ng ganitong mga reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Matapos abandonahin ng Philippine Coast Guard vessel na BRP Teresa Magbanwa ang Escoda kung saan umuwi itong uhaw at gutom, ay maraming mamamayang Pilipino ang dismayado at nagpaulan ng komento. Kaya naman ang Philippine Coast Guard ay kaagad na naglabas ng pahayag at mabilis na nagpadala ng barko bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda. Dumaong naman sa Maynila ang dalawang barkong pangdigma ng Germany, pero bago nakarating ang mga ito sa bansa ay nakaharap umano ng mga ito ang mga barkong pangdigma ng China. Subscribe po kayo kay John Reps. Napakatindi po. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na ang pag-alis umano ng BRP Teresa Magbanwa sa Escoda ay hindi daw pagsuko. Anumang oras ay makakabalik pa rin daw ang Philippine Coast Guard sa lugar at maraming pwedeng daanan upang hindi maharang ng China. Ang malaking problema kasi dito, no, kahit po yung mga experts na sa buong mundo, no, hindi lang po local, no, mapa-international, ay sinasabi po na mali po talaga yung moves na ginawa ng ating PCG. Dapat daw, bago daw nag-pull out o bago inalis ang Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal, ay meron muna silang ipinalit. Kasi po ngayon po, although ganito po ang sinasabi ng PCG na makakabalik daw tayo, ay totally, kung yung sa katotohanan, ay mahihirapan na po talaga tayo makabalik dyan sa Escoda Shoal. Kasi po paiigtingin na po talaga ng China ang kanilang pagbabantay dyan sa Escoda Shoal. Ganun po yun. Sinabi rin ng Philippine Coast Guard na nagpadala na umano sila ng barko sa Escoda bilang kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Hindi nabanggit kung anong barko ng Philippine Coast Guard ang ipinadala, pero 44 meters lamang umano ito. Mas maliit kung ikukumpara sa BRP Teresa Magbanwa. Ang tanong, bakit sila nag-deploy agad? Dahil ba nabash sila sa internet o talagang nag-trending sila dahil pinulat ang Teresa Magbanwa nang walang kapalit? Kaya ito, nagpadala na nga sila ng mas maliit na barko sa Teresa Magbanwa. Hindi po natin alam, no, kung talagang plano po ba talaga nila yan na mag-deploy ng ibang barko dyan. Ano ito, mas maliit kung ikukumpara sa BRP Teresa Magbanwa na 97 meters. Pag sinabi ba natin, nag-pull out tayo, hindi na tayo makakabalik. Paulit-ulit ko na sinasabi, napakalaki ng Escoda Shoal. Hindi siya katulad ng Boundary Masinloc, may isa na papasukan. Marami siyang papasukan. So, it's a misconception na isinuko natin, hindi na tayo makakabalik. Definitely, wala tayong isinuko, wala tayong inalisan, kahit pwede natin itong balikan in different ways. Second, again, the Commandant of the Philippine Coast Guard, sinabi niya na rin ito, and even the NMC spokesperson has already disclosed na mayroon tayong deployment ng Coast Guard vessels. It doesn't end na sinabing at Teresa Magbanwa, binunot na, ibig sabihin isinuko na. Kasi ang iniisip kasi... Ito kasi yan eh. Ito kasi yung pinaka nagpa-ignite, no, sa galit ng mga mamamayan. Hindi nga kasi kayo nagpalit, no, o nag-iwan pa ng isang barko doon bago nyo pinull out ang Teresa Magbanwa. Yun po yun. Opo, malaki ang Escoda Shoal, no? At sinasabi nila na kayang-kaya nating bumalik doon sa Escoda Shoal. Pero meron na po tayong advantage talaga eh, na nandoon yung Teresa Magbanwa. Maano man lang na bago pinalitan o bago inalis ang Teresa Magbanwa, ay meron silang hinalili na barko doon. Tingnan nyo, no? Kung hindi pa siguro na bash, no, yung sinasabi natin kanina, no? Kung hindi pa sila na-bash, hindi sila magdi-deploy siguro ng mas maliit na barko doon sa Escoda Shoal. Diba? Kasi pag kung tutuusin, diba? Wala silang balak eh, na mag-deploy talaga eh. Kasi isipin nyo, kung talagang ganun ang gusto nila mangyari, hindi nila pababayaan na walang presence tayo ng barko dyan sa Escoda Shoal na bago i-pull out ang Teresa, may ipapalit sila, ganun yun. Diba? Real talk. Binunot na, ibig sabihin isinuko na.
Sir, kasi ang iniisip kasi ng kababayan natin, dahil umalis yun, ay ginigap na natin yung, hindi, mali yung ganun pananaw. Hindi, wala tayong ginigip up. Kahit na umalis yung Teresa Magbanao doon, it did not diminish our presence in the area dahil meron tayong ibang paraan para i-monitor, i-cover yung area. May kapalit, no, na 44-meter Philippine Coast Guard ship papunta ng Skoda o baka andun na ngayon, no? So, hindi naman nawalan tayo ng presence. Kasi ito yung magandang malaman natin kung anong nangyari sa barkong to. Kasi hindi po nila sinabi, no, kung anong pangalan ng barkong to at yun nga, yung sukat lang ng barko ang sinabi nila. Matagumpay kaya talaga na nakapasok to sa Skoda Shoal. Yun po ang abangan natin. may kapalit naman. Although mas maliit nga yung barko na yon, 44 meter lang compared to 90 plus yung Teresa Magbanwa. Pero at sa ibang balita, dumaong na sa Maynila ang dalawang barkong pangdigma ng German Navy. Pero bago sila nakarating sa bansa, ay dumaan muna sila sa pagitan ng China at Taiwan, kung saan nakaharap ng mga German ang mga barkong pangdigma ng China. Good morning, everyone. I'm standing in Pier 15 in Manila Port, and behind me you see the German frigate Baden-Württemberg coming to Manila for the first time in the framework of the Indo-Pacific deployment of the German Navy. Ito ang wag na wag talagang kakantiin ng China, tong Germany. Alam po natin ang history ng Germany, no, alam niyo na, na talagang nakabakat na sila sa history ng pakikidigma. Ganyan po 'yan. Kaya wag na wag po tong Germany kasi subok na po ito. This is our strong commitment to the international rules-based order and our solidarity with our Filipino friends. So mabuhay, welcome to Baden-Württemberg and her crew. We actually passed through the Taiwan Strait and we actually exercised the right of freedom of navigation. We had the right actually to pass through, as this is international waters. Obviously we have come across Chinese warships, but at the end of the day we passed through, and so we are full intact, and so we exercise the right of navigation. Tignan nyo, no? Oh, ayan, German warship ang dumaan, no? At nadaanan din daw nila yung mga warship ng China. Anong ginawa? Wala. Kasi nga alam nilang malakas ang Germany. Talagang ang bully, no, doon lang po sila gagawa ng hindi maganda sa kaya nila. No, napapatunayan na po talaga natin dito, no, na talaga yung China ay nangangaya lang ng mga bansang mahihina. Ipin nyo na walang nangyari, no? Dadaanan daw nila yung Chinese warship, pero wala namang ginawa sa kanila, no? Ganun po yun. Southeast Asia, that Germany, although we are 10,000 kilometers away, is part of this region, is part of the security and stability in this region. And that is why we are here. And well, China's comment that we should not interfere, I can only say, you all do know well where China's Navy is navigating. It's not only in the China Sea. We've seen them in the Mediterranean. We've seen them in the Strait of Gibraltar. Isipin nyo, no, yun nga, nakakalat ang mga vessel ng China, hindi lang po dyan sa West Philippine Sea o sa South China Sea kuno nila. Di ba? Kalat. No, pero may freedom of navigation kasi Pero kasi kung ikaw ay may balak na hindi maganda, maraming tututol sa iyong bansa. Tulad ng ginawa na to ng Germany, tingnan mo, pumasok sila sa Taiwan Strait, pumunta sila sa atin, nakasalubong nila ang Chinese warship, wala namang ginawa sa kanila. Di ba? Ganun po yun Pero ang China talaga, kapag mahinang bansa, dyan po sila Gina ng mga ras. Real talk lang po yan. Away from China. So asking that we should not be here is definitely something we should not argue about, because it's not China Sea and the Yellow Sea. We have come across the Taiwan Strait and obviously now pass through the South China Sea. As said, the Chinese Navy is very much present in all these areas geographical wise. Obviously we have come across, we saw Chinese warships, but as said, we exercise our rights in international waters and at the high seas. Yun kasi basta hindi ka lumalabag sa UNCLOS o sa
sa navigation na international navigation o freedom of navigation na yan na saklaw nga ng UNCLOS yan eh. Wala kang magiging kaso. Dadaan ka lang eh. Freedom of navigation, free yan sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ito lang naman China yung may problema na gusto nilang hawakan talaga yung Taiwan Strait at buong West Philippine Sea. No? Kaya ito yung pinakamatinding natin dito na kapag malakas ang bansa, puro ngaw-ngaw lang ang China pero hindi nila hinaharas, di ba? Alam natin ang strategy ng China at alam din ng China ang kahinatnan nila dito sa Germany kung kantiin nila yan. Obviously. And we actually are here. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Ayun lang po, natin po nagawa ng reaction video ang video na to ni John Rex. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe ka sa kanyang channel. At huwag mo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng ganitong reaction video. Ingat po kayo lahat till next time. God bless and peace out. Bye.